Paano kung sabihin ko sa inyo na sa halagang 10 piso lang kada share, pwede ka na maging part owner ng pinakamalaking finance app sa Pilipinas? Tama ang narinig nyo, hindi ito clickbait. Ang Mint Incorporated, ang mother company ng ating paboritong e-wallet na GCash, ay nag-file na ng kanilang Initial Public Offering o IPO. At hindi lang ito basta-bastang IPO, mga kaibigan. Inaasahang aabot ito sa tumataginting na 92.3 billion pesos na kung maaprobahan at mabebenta sa pinakamataas na presyo, ito na ang magiging pinakamalaking IPO sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Ang video na to ay para sa kaalaman lamang, hindi personal na payong pinansyal. Affiliate products in the shelf below. Halos lahat tayo may GCash sa phone, di ba? Ginagamit natin pambayad sa sari-sari store, pang-send ng pera sa pamilya, o pambili ng load. Pero ngayon, nagbibigay sila ng pagkakataon sa mga ordinaryong Pilipino na maging investor nila. Sa video na to, hihimayin natin ang lahat ng kailangan mong malaman. Bakit napakalaki ng IPO na ito? Gaano ba talaga kalaki ang kinikita ng GCash? At ang pinaka-importante, tuturo ko sa inyo ang step by step kung paano makabili ng shares sa halagang 10 pesos lang gamit ang inyong GCash app. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang i-hit ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga usapang pera at investment. Game, simulan na natin. Para sa mga bago sa investing, ang IPO o Initial Public Offering ay ang proseso kung saan ang isang pribadong kumpanya ay nagbebenta ng kanilang shares o parte ng kumpanya sa publiko sa unang pagkakataon. At sa kaso ng Mint, ang joint venture ng Globe Telecom, Ayala Corporation at ng Ant Group ng Alipay, nagsubmit na sila ng registration papers sa Securities and Exchange Commission at nag-apply na para mailista sa main board ng Philippine Stock Exchange o PSE. Target nilang ilunsad itong offer na ito sa fourth quarter ng taong 2026. Pero gaano ba talaga kalaki itong 92.3 billion pesos? Para mabigyan kayo ng konteksto, ang kasalukuyang may hawak ng record ng pinakamalaking IPO sa bansa ay ang Mond Nissan Corp na nakalikom ng 48.6 billion pesos noong taong 2021. Doble ang inaasahang lalakihin ng GCash IPO. Kung matutuloy ito sa maximum price nila, papalitan ng GCash ang Mond Nissan sa trono. Ayon sa kanilang SEC filing, ang offer ay bubuin ng aabot sa 8.03 billion common shares. Mahati ito sa dalawa. Meron hanggang 1.61 billion na bagong shares at 6.42 billion na secondary shares mula sa mga kasalukuyang stockholders nila. Meron din silang over-allotment option na 1.2 billion secondary shares pa kung sakaling sobrang dami ng gustong bumili. Pagkatapos ng IPO na ito, inaasahan na aabot sa 12% hanggang 13.8% ng buong kumpanya ang pagmamay-ari na ng publiko tulad natin. Makikita natin dito na malalaking pangalan din ang nag-aasikaso ng IPO nila. Ang Morgan Stanley, JP Morgan at UBS ang Joint Global Coordinators, habang sa Pilipinas naman ang BPI Capital Corp at BDO Capital ang underwriters. Kaya naman mainit ang usapan sa stock market ngayon. Ngayon tatanungin niyo siguro ako, sulit ba talagang mag-invest sa GCash? Malaki ba ang kinikita nila? Bago tayo bumili ng kahit anong stock, kailangan muna natin silipin ang financial health ng kumpanya. At mukhang hindi tayo bibiguin ng Mint base sa mga inilabas nilang numero para sa taong 2025. Pakinggan nyo ito. Noong 2025, umabot sa 39.1 million ang monthly active users ng GCash. Ibig sabihin, ganyan karaming tao ang patuloy at regular na nagbubukas at gumagamit ng app kada buwan. Nakapagproseso ng GCash ng average na 56.7 million na transaction araw-araw. Isipin mo yon,
halos 57 million beses na may nag-send, may nagbayad o nag-cash in araw-araw. At dahil diyan, ang kabuuang halaga ng mga transaction o gross transaction value nila noong 2025 ay umabot ng napakalaking 17 trillion pesos. Paano na naman ang kita? Ayon kay Mint President at CEO Martha Sazon, dahil naging indispensable o napakahalagang bahagi na ng pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino ang GCash, ang kumpanya ay kumita ng malaki. Noong 2025, nakapagtala ang Mint ng revenue na 79.8 billion pesos at ang net income o yung malinis na kita ng kumpanya ay umabot sa 17.2 billion pesos. Ipinapakita nito na hindi lang sila puro users kundi financially viable o talagang kumikita at nabubuhay ang kanilang business model. Pero ang mas nakakabilib dito ay kung sino ang mga gumagamit ng app. Mahigit 78% ng mga users nila ay nakatira sa labas ng Metro Manila at 92% sa kanila ay mula sa mga low-income na pamilya. Ibig sabihin, tinutuloy ng GCash ang puwang sa pananalapi para sa mga marginalized na komunidad na matagal nang hindi naaabot ng mga traditional na bangko. Kaya naman maraming business leaders ang nagsasabi na ang IPO na ito ay mas malaki pa sa kumpanya mismo. Isang magandang artikulo mula kay Lito Villanueva, isang nangungunang thought leader sa inclusive digital finance sa Pilipinas, ang nagkumpara sa GCash IPO sa SpaceX ni Elon Musk. Bakit SpaceX? Ang SpaceX ay naging mahalaga hindi lang dahil nagpalipad sila ng rocket kundi dahil binago nila ang pag-iisip ng mundo. Pinatunayan nilang kayang gawin ng isang pribadong kumpanya ang mga bagay na inaakala nating gobyerno lang ang makakagawa. Ganyan din ang ginagawa ng GCash sa Southeast Asia. Sa loob ng maraming dekada, ang financial inclusion o pagbibigay ng serbisyong pinansyal sa mahihirap ay tinitingnan lang bilang isang social project ng gobyerno o charity. Pero pinatunayan ng GCash na pwede pala itong maging isa sa pinakamahalaga at pinakakumikitang negosyo sa buong rehiyon. Na-monetize nila ang financial inclusion. Ayon pa kay Villanueva, habang ang mga app tulad ng Grab, GoTo at Sea Limited ay naging simbolo ng digital transformation sa ASEAN, iba ang kwento ng GCash dahil nagbibigay ito ng solusyon sa isang malaking problema ng Pilipinas. Kung paano maaabot ang mga taong nakakalat sa higit 7,600 islands na hindi nakakapasok sa isang bangko. At sa finance, hindi lang convenience ang kailangan kundi tiwala. Dahil trust is its currency. Kaya naman tinawag itong ASEAN's SpaceX moment. Okay, alam ko na ito ang inaantay nyo. Dahil alam na natin na malaki at kumikita ang GCash, paano ba tayo makakasali dito sa 92.3 billion IPO nila? Kadalasan pag may IPO, kailangan mag-open ng account sa mga traditional stockbrokers tulad ng COL Financial o First Metrosec. Mag-fill out ng mahahabang forms at mag-deposit ng pera manually. Pero dahil GCash ito, pinadali nila ang proseso. Pwede kang bumili ng shares diretso mismo sa GCash app mo gamit ang GStocks PH. Unang-una, para sa layunin ng SEC registration, nag-set ang Mint ng maximum indicative price na 10 pesos per share. Ibig sabihin, ito ang pinakamataas na presyong tinatarget nila ngayon. Kaya napaka-affordable nito para sa marami. Tandaan, final offer price will be determined later through a book building process. Kaya pwedeng bumaba pa ito. Pero sa ngayon, 10 pesos ang maximum nilang projection. Narito ang steps kung paano mag-subscribe. Step 1, buksan ang inyong GCash app at pumunta sa Invest tab. Step 2, pag-click nyo sa Invest, itap ang GStocks PH. Make sure registered at verified na kayo sa GStocks PH bago mag-IPO. Step 3, kapag live na ang IPO sa 4th quarter ng 2026, hanapin at itap ang IPO banner na lalabas mismo sa GStocks dashboard. Step 4, dito nyo makikita ang mga mahalagang detalye. Kung kailan ang deadline,
magkano talaga ang final price per share at kung ano ang minimum shares na pwedeng bilhin. Step 5, ilagay nyo kung gaano karaming shares ang gusto nyong bilhin. Siguraduhin may sapat na balance ang inyong GCash wallet at itap ang confirm. Ganun lang kadali, walang extra broker account at walang manual payments. Tandaan lamang na sa IPO, posibleng makakuha ka ng full allocation, part allocation o minsan ay no shares kung masyadong maraming nag-subscribe. Kung ma-aprobahan ang inyong order, may kita nyo ang mga shares sa inyong portfolio sa mismong araw na mag-list o pumasok ang kumpanya sa Philippine Stock Exchange. Bago kayo mag-cash in ng malaki, pakinggan nyo muna itong napaka-importanting babala at disclaimer. Una, ang mga IPO shares ay laging limited offer lang at depende ito sa kumpanya. Kaya kung seryoso kayo, kailangan ninyong mag-subscribe ng maaga habang nasa offer period pa. Dahil kapag naubos ang allocation, hindi na kayo makakabili sa IPO price. Kailangan nyo na mag-intay ng maging public ito sa market kung saan pwedeng mas mahal na ang presyo. Pangalawa, at itong pinakamahalaga, ang presyo ng IPO ay maaaring tumaas pero maaari din itong bumaba. Hindi garantisado na dahil kumikita ang GCash ay kikita ka rin agad ng malaki sa stock market. Ugaliing basahin ang mga company details at disclosures bago mag-invest. I-check nyo ang kanilang background, financial health, sino ang mga nagmamanage, ang kabuuang valuation ng company at kung saan ba nila gagamitin ng perang malilikom nila sa IPO na ito. Do your own research. Huwag mag-invest dahil lang sa FOMO o fear of missing out. At dyan nagtatapos ang ating deep dive sa record-breaking 92.3 billion GCash IPO. Mula sa kanilang bilyon-bilyong kita hanggang sa napakadaling pagbili via GStocks PH, nakita natin kung bakit pinag-uusapan ito ng lahat. Kaya ang tanong ko sa inyo, sa halagang 10 pesos per share na maximum indicative price, susugal ba kayo at bibili ng shares ng GCash? I-comment nyo sa ibaba ang inyong mga plano. Bibili ako o pass muna. Gusto kong basahin ang mga opinion nyo. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, pakihit naman ang like button at i-share nyo sa inyong mga kapamilya at kaibigan na gumagamit ng GCash. At mag-subscribe na rin kayo para hindi kayo mahuli sa susunod nating financial tutorials. Maraming salamat sa panonood at happy investing.